So yun guys, mamaya samahan nyo kami ni Abby. Magbibigay kami ng konting tips about sa ating mga alagang aso na matamlay at walang ganang kumain. So yun guys, welcome back again sa aking YouTube channel together with Abby. Ayun, nandun po siya sa ilalim. So again guys, kung hindi pa kayo updated sa aming YouTube channel ni Abby, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming gagawin mga latest video. So guys, kaninang umaga, nasabi ko sa inyo na magbibigay kami sa inyo ni Abby ng konting tips about sa ating mga alagang aso na matatamlay at walang ganang kumain. Bakit ba yung mga alaga nating aso is matamlay at walang ganang kumain? Ano bang dapat nating gawin para palunasan yung mga ganitong sitwasyon? A few moments later. So, ito na nga mga ka-Abby. Ayan, kasama ko ngayon si Abby. Ayan po siya. Ayan. So, bukas pala, paliliguan ko siya kasi ngayon kasi nag-uulan at hindi maganda yung panahon. Tsaka, bukas papakita ko sa inyo kasi meron siyang sugat or nagagalis-galis siya. Hindi ko alam kung bakit. Ayan po siya. Ayan. O, di ba? Ang sweet-sweet niya. Tapos, medyo yung balahibo niya is nagpapalit na, guys. So, guys, samahan nyo kami mamaya ni Abby. Ayan. Magbibigay kami sa inyo ng tips. So, ayan po siya, guys. Hi! Ayun o. Hi, Abby! Ayan o. O, diba? Ang cute-cute niya. Ang laki-laki niya na. Guys, ito yung sugat niya. Ayan o. Ayan. So, bukas, guys, bibigyan ko kayo ng tips kung paano gagamutin yung mga ganitong sitwasyon. Yung mga galis or yung nagsusugat-sugat niya yung ganito niya. Tapos may mga parang mamaso yun. So guys, bukas bibigyan ko kayo ng konting idea kung paano ko siya ginagamot. Ayan, so guys, kanina pinakita ko sa inyo si Abby. Yun, kagigising lang niya kanina actually. Ayun, tapos yun, again, inuulit ko. Bukas bibigyan ko kayo ng konting view dun sa kanyang sugat. Hindi namin alam kung paano niya nakuha yung sugat. Pero ginagamot ko naman siya. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamot. Or paano ko siya nilalagyan ng mga gamot para matuyo yung kanyang mga mamaso, guys. Hindi ko alam kung paano yun ako yun, pero kumakain naman siya ng mga healthy food. Siguro sa mga inihigaan din niya. Pero lagi naman malinis yung kanyang inihigaan, guys. So guys, yun, mabalik tayo sa ating topic. So ano nga ba ang tawag sa asong walang ganang kumain? So ang tawag dyan is anorexia. Yun. So, yun yung tawag dyan. Anorexia, yun yung aso na walang ganang kumain. So, guys, ang dami nagtatanong, ano ba ang anorexia? So, yun ay isang uri ng simptomas o iba't ibang uri ng problema ng ating alagang aso na may problema sa kalusugan. So, guys, yun yung ibig sabihin ng anorexia. So, guys, may iba't ibang uri ng anorexia. Ano-ano ba ang uri ng anorexia? So guys, number 1 is yung pagtapos niya ng bakuna. Then number 2 is sa ngipin or tinatawag na gingivitis, yung sakit sa ngipin ng ating mga alagang aso. At ganun din syempre sa tao, yung tinatawag na gingivitis. And then number 3 guys is yung stress or pagkagulat ng ating mga alagang aso. And then yung paninibago sa lugar. For example, meron kayong pinuntahang ibang lugar or ipinamigay sila sa ibang tao. Siyempre, naninibago sila sa kanilang tinitirahan o sa mga lugar na ating pinupuntahan. And then yung depression na tinatawag, siyempre yung mga tao nagde-depress din. Siyempre, ganun din yung mga alaga nating hayop, nadidepress din yan guys. And then last yung tinatawag na mapili sa pagkain or tinatawag na picky eater food yon guys, or pagiging masela nila sa kanilang pagkain. Pero guys, ang anorexia naman ay hindi naman siya totally delikado. So hindi naman yan tumatagal sa ating mga alagang aso. So minsan usually 2 to 3 days wala na rin yung mga anorexia or mga sintomas ng anorexia na yan. At agar-agaran din itong bumabalik sa ating alagang aso, katulad ng paggana nila sa pagkain, yung hindi sila magiging mapili sa kanilang pagkain,
Pero guys, reminders lang, meron ding masamang anorexia. Ano ba ang mga nakakabahala na anorexia or may mga sintomas ng anorexia ng ating mga alagang aso? So guys, sa akin kasi merong 10 anorexia na nakakasama sa ating mga alagang aso. So guys, number 1 is infection. And then number 2 is pain. Then number 3 is cancer. And then number 4 is toxin exposure. And then number 5 is neurological disease, cardiovascular, endocrine and autoimmune, at meron pa guys, respiratory illness and etc. At yung sa kanilang kalusugan. So guys, yan yung mga nakakabahala na simptomas ng anorexia. So meron ding nakakabuti, meron ding totally nakakasama. Pero usually, hindi naman din nagtatagal yan sa ating mga alagang aso. Lalo na kung lagi tayong nakaantabay sa kanila para sa kanilang kalusugan. So guys, marami nagtatanong, ano ba ang sample o karaniwang nakakabahala sa ating mga alagang aso na walang ganang kumain? So ano ba ang mga sample nito guys? So guys, inuulit ko yung number 1 is infection. So ano ba ang infection? About sa connected dun sa ating anorexia. So guys, ang connected dito is again yung parvovirus disease and canine distempered virus. So yun, sa mga last videos ko, tinalakay ko yan kung ano ang distempered and parvovirus disease. So guys, click nyo na lang itong taas. Diyan, may lalabas dyan. Yan, makikita nyo kung ano ang distempered canine virus disease saka parvovirus disease. So guys, again, inuulit ko, disclaimer lang, itong mga tips na binibigay ko sa inyo is base sa aking experience, sa aking pag-alaga ng mga aso. So guys, again, inuulit ko, always remember na syempre pupunta pa rin tayo sa ating mga professional vets para magtanong kung ano na ba ang sitwasyon ng ating mga alagang aso, kung ano na ba ang health problem nila. Guys, mabalik tayo dun sa number 1, infection. So guys, yung ating mga alagang aso, pag may anorexia symptoms sila, pwede natin sila i-monitor or pwede natin sila dalhin sa vet. Pero kung ating yung mga alaga nating aso is patuloy pa rin na walang ganang kumain, pwede silang bigyan ng intravenous or fluid therapy. So yan yung ibinibigay sa kanila ng mga vets. And besides din, kung ilang araw nang hindi talaga kumakain yung ating mga alagang aso, dali natin sila agad sa ating pinakamalapit na veterinaryo. So guys, makakatulog ang intravenous fluid sa ating mga alagang aso para maibalik sa kanila ang rehydrate at maibalik sa kanila ang electrolyte ng kanilang pangangatawan. So yun guys, reminders lang. Ang ating mga alagang aso, kahit hindi kumain yan ng 5 araw, mabubuhay sila. As long na meron silang iniinom. So yun ang kagandahan sa ating mga alagang aso. Pero usually guys, syempre dapat bibigyan din natin sila ng pagkain. So question guys, ang daming nagtatanong nito. Paano ba natin sila bibigyan ng pagkain? Lalo na yung ating mga alagang aso is wala talagang ganang kumain. So paano nga ba? So guys, number 1 na pamamaraan ng ating pagbibigay ng pagkain sa ating mga alagang aso, lalo na pag wala silang gana kumain, gamitan natin sila ng injection or syringe kung tawagin. Yung walang tusok guys, yun. Pwede natin silang gamitan ng ganoon. Kapag ang ating mga alagang aso is 2 to 3 days nang walang ganang kumain, so make it sure, again, ulit ko, punta tayo sa ating mga malapit na veterinaryo. Magtanong tayo kung anong dapat nating gawin. And then guys, again, kung walang gana ang ating mga alagang aso, dapat natin sila bigyan ng pagkain na low in sodium. So ano ba ang low in sodium? Example na lang ng chicken broth or sabaw ng manok, yung nilaga. Anything na walang halong kahit anong pampalasa, pwede natin silang bigyan ng ganon, o kaya is sabaw ng baka. Yan yung mga best na pwede natin ibigay sa ating mga alagang aso pag wala silang ganang magkakakain. And guys, kung wala namang syringe,
meron pang another paraan, gamitan natin ang kamay. Ayun, sa pamamagitan ng ating mga kamay, naaamoy din nila na tayo ang talagang kanilang for parent, and then na re-recognize nila na tayo talaga ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. So guys, ano ba ang simpleng home remedies? Actually, meron talagang simpleng home remedies bukod sa ating monitoring at lagi tayo nagki-care sa ating mga alagang aso. So ano ba yung simpleng home remedies ng kapag ang aso natin is walang ganang kumain? Syempre, number 1 is pupunta tayo sa ating mga vets na malapit at pagtanong tayo o mag-consult tayo kung bakit ang ating mga alagang aso is walang ganang kumain. Pero syempre, kung sa panahon ngayon ng pandemic, walang mga vets, syempre gagawa tayo ng sarili nating pamamaraan para maibsan ng ating mga alagang aso ang kanilang walang ganang pagkain. So ano ba ang mga home remedies na yan? Syempre guys, hindi mawawala ang water na 500 ml. Yun, so haluan nyo ng 1 teaspoon of brown sugar, or kung walang brown sugar, make it sure na meron tayong honey. Ngayon, kung walang honey, yun, again, ulit ko, brown sugar. I-mix natin siya sa kanilang tubig. And then, guys, is dextrose powder. So, yun, kumbaga parang yung dextrose powder na yan yung nagiging food supplement nila kapag wala talaga silang ganang kumain. So, every time, lagi natin sila i-check, i-monitor time to time. And, syempre guys, kailangan nila ng ating care. And then guys, kapag napansin naman natin na may nagbago sa ating mga home remedies na ginagawa, bigyan natin sila ng chicken broth or sabaw ng manok. Yung nilaga syempre guys ha. Walang halong kahit ano, mga asin, walang halong ganyan. Or sabaw ng baka or yung boiled chicken, pira-pirasoy natin yan, ipakain natin sa kanila. Ngayon guys, kung napapansin naman natin talaga na walang improvement sa ating mga ginagawa, again, inuulit ko guys, punta tayo sa pinakamalapit na veterinaryo para malaman kung ano talaga ang health problem nila. So yun guys, that's it for our today's video. So again guys, maraming salamat sa inyo, and nagpapasalamat kami sa inyo ni Abby na sana patuloy nyo pa kaming suportahan sa aming gagawin mga new videos. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Keep safe, God bless, and guys, kita-kits tayo sa aking susunod na video. God bless, and sa lahat ng mga dog lovers dyan, salute po ako sa inyo. Kita-kits tayo, mga ka-Abi!